Magandang araw mga amo at welcome sa aking channel. So sa video na to ay kukomentuhan natin itong mga kaganapan o mga naganap dito sa dalawang araw na o ikalawang araw na rin ng prayer rally ng INC at well, nakakagulat na ika nga revelasyon na ginawa ni Senador Amy Marcos. So naging panauhin o naging speaker ng INC si Senador Amy Marcos at syempre nagulat din ng inyong lingkod dahil very revealing yung kanyang mga sinabi at siguro naman napanood na rin at tahasan talagang inamin si Senador Amy Marcos na di umano pero malamang may katotohanan yung sinabi ni Senador Amy Marcos at paliliwanag ko yan. So, alam naman natin inamin na o ibinunyag na ni Senador Amy Marcos na dulog sa ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, at sa pagkakadilig ko sa bandang huli ng kanyang talumpati ay maging ang anak o mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung di ako nagkakamali, parang kasama si Sandro Marcos doon. Diba? Pero yan ay ika nga mabigat na pahayag na ginawa ni Senador Amy Marcos dahil una, kapatid siya at nakatatandang kapatid siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, malamang marami pa ang nagpuproseso nito sa kanilang isip, lalong-lalo na ang mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. So, miski ako hanggang ngayon, mga amo, pinoproseso pa rin ang isip ko kung ano ba yung nangyari ngayon. Bagamat marami ng bali-balita patungkol sa mga bagay na yan kay Pangulong Bongbong Marcos, magmula pa kay dating Pangulong Duterte hanggang sa kasalukuyan. Pero syempre, katulad mo sinabi ko kanina, mabigat yung kumpirmasyon na yun, lalong-lalo na at nanggaling ika nga sa kapatid pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito pala ay nag-isa pa nung bata pa si Pangulong Bongbong Marcos at siya pala yung sinasabing na problem child ng mga Marcoses. So, ikikwento ko pa yung naging talumpati ni Senador Amy Marcos. Matatagalan tayo dahil more on syempre sa nararamdaman niya at yung kanyang mga paghihirap, pagtitiis, pagtitimpi at pagtatake. Siguro kayo na lamang ang manood nun at available naman sa YouTube yung parte na yon ng talumpati ni Senadora Amy Marcos. Ngayon, ito ang malaki at masakit na katotohanan na ang kapatid nga mismo ang naghayag nito. So marami ang kukontra diyan at sasabihin na hindi totoo yan o desperado lang si Senadora Amy Marcos, kaya niya nabanggit yan. Siguro nga, di ba, katulad mo sinasabi ng ibang mga komentarista, siguro nga desperado na si Senadora Amy Marcos dahil kung ganun katagal na ang problema na to kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit sino ay magiging desperado na at darating ka din sa punto na talagang maibubulalas mo na ito. At isa pa, pagdating sa kasalukuyang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang nakikinikita ko na kung ano ang magiging laman ng balita bukas
po ay syempre marami na ang hihiling ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga amo, sa umpisa pa lamang ay tutol ako. Tutol ako sa ganung ideya. At magpasa hanggang ngayon, tutol pa rin ako. Siguro, mababaliktad lamang ang aking desisyon kung ngayon ay magpapa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil tiyak, yan ang unang-unang hihingin ng mga kritiko ang magpa-drug test siya sa isang credible, open, ika nga, walang bias na ospital na kung saan ay masasaksihan ito ng maraming tao at makikita ang desisyon. Talagang totally walang bias. Kumbaga, once and for all, kailangan mapatunayan ni Bongbong Marcos na siya ay hindi lulong sa bisyo dahil kapag ka ikaw ay lulong sa bisyo, wala kang desisyon na gagawin ka. Marahil yan din ang nagdidulta kung bakit sa kasalukuyan ang ating bansa ay humaharap sa isang dilubyo. Dilubyo na kung saan ang kumikitin sa ekonomiya ng ating bansa ay ang korupsyon na nagaganap ngayon at iniimbestigahan ng mga otoridad. Siya ang pinuno ng ating bansa at inaasahan sa kanya na dapat ay matino at malinaw ang kanyang pag-iisip, lalong-lalo na sa pagde-decide. Masyadong malalim yung Tagalog, pagde-desisyon ay kinakailangan may malinaw kang pag-iisip. Ngunit kung ikaw ay lango sa ipinagbabawal na gamot, kaduda-duda ang bawat galaw mo at desisyon. Sa kasalukuyan, wala pang masyadong pakailan ang Malacanang. At syempre, ang inaasahan ng lahat, hindi ang spokesperson, hindi kung sino-sino, kundi mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Sa bibig niya dapat manggaling yan. May katotohanan ba o wala? Kung walang katotohanan, patunayan niya. Sabagay, nasabi ko na ito dati kasi nung kumakandidato pa yata siya hanggang sa Manalo dahil kaakibat niya yung kontrobersya na yan. So, sinabi ko na para matapos na yan, para mawala ang pagdududa sa kanya, magpa-drug test siya. Di ba? Magpa-drug test siya para na sa malinis niya o mapabulaanan niya yung mga umuugong na chismis na yan. Yan din ang hihingin sigurado. Yan din ang hihingin ng ating mga kababayan. Dahil dapat ang prayer rally ng Iglesia ni Cristo ay dapat 3 araw, pero parang nabalita yata kanina na 2 araw na lamang. So, lalabas nito huling gabi na nila ngayon sa pagwiwelga. At bukas, araw ng Miyerkules, ay hindi na ata tatapusin yung 3 araw. Siguro nang dahil na rin sa panahon. At ikalawa, siguro ang ikalawang dahilan ng pinakamabigat, yun nga kung binitawan. Alam niyo mga amo, walang makapagpapatunay higit kung may katotohanan o wala ang mga aligasyon na yan. Kung hindi si Senadora Amy Marcos dahil siya ay kapatid. At hindi man tayo maalam sa batas dahil sa lahat ng mga komentarista, balita, wala pa silang nababanggit na batas dyan kung paano lalapat ang batas dyan sa kontrobersya na yan at sa ginawang paglalahad ni Senadora Amy Marcos. Pero sa akin, siguro, maaaring yung betrayal of public trust, yung pagtitiwala ng taong bayan sa kanya ang sinira.
ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat hindi pa siya nagsasalita, bagamat hindi pa siya nagbibigay ng ika nga opisyal na pahayag, halos malaking bilang na ng mga Pilipino ang naniniwala na talagang lulong si Pangulong Bongbong Marcos sa pinagbabawal na gamot dahil maraming pagkakataon sa kanyang mga interview, sa kanyang mga panayam, inoobserbahan ko yung galaw ng kanyang bagang, ng jaw. At marami na rin naman ako nakikitang mga tao na lulong sa pinagbabawal ng gamot. May mga certain na gawi akong nakikita sa mga lulong sa droga na nakikita ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Katulad na lang, ang pinakamadalas nito yung nabubulol siya at para bang medyo, kapag siya ay tinatanong, parang medyo mabagal yung kanyang pagtugon. At kaakibat nito, yung kanyang bagang ay parang naglalak at parang gumaganon. Di ba ganun ng mga adik? So nakikita ko kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Pero yung mga ibang binitawan ni Senadora Amy Marcos ang higit na nagpakilabot sa aking pakiramdam dahil sinabi niya na marami sa mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ang sinasamantala ang kahinaan ni Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin nito, yung mga gabinete niya, yung mga taong inappoint niya, ang nagsasamantala sa kanya. So hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang ika nga ay nasa sentro ng kontrobersya ngayon. Kung hindi pati ang mga taong inappoint niya, maging kasama na rito ang mga gabinete na nakapalibot sa kanya. Kung ito ay may katotohanan, imposible. Imposible hindi alam ito ng gabinete niya at ng mga taong malalapit sa kanya. At nasisiguro ko sa mga oras na to, pinupulong na ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete at nagtatanong kung ano ang pinakamagandang solusyon dito sa ginawang paglalahad ni Senadora Amy Marcos. Sa panig naman ni Senadora Amy Marcos, alam kong mabigat, napakabigat nung ginawa niya dahil aminin na natin, inilagay niya sa malaking kahihiyan ng kanyang buong pamilya. Pakatandaan po natin na kapag ang isang pamilya ay may isang anak na lulong sa pinagbabawal na gamot, ito ay magiging kapintasan din ng buong pamilya. Damay ang buong pamilya. Lalo pat sa posisyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na ama ng isang bansa. Ang bawat desisyon niya ay mahalaga. Subalit kung ang kanyang pag-iisip naman ay wala, ika nga sa tamang lugar, malalagay tayo sa alanganin. Nagpasinungaling dito sa isiniwalat ni Senadora Amy Marcos, siyempre, unang-una dyan, si Attorney Claire Castro, spokesperson ng mundo. At sinabi niya na nagpa-drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. Pero sa salita ni Senadora Amy Marcos, nagpagamot yata si Pangulong Bongbong Marcos ng mga panahon na yun. Natatandaan ko, nagkomento ako noon na dapat hindi lang sa St. Luke siya nagpa-drug test. Dapat nagbigay din siya ng sample ng kanyang buhok sa mga individual na nais malaman ng katotohanan para na sa ganun tuluyan ng mamatay itong patient. Pero hindi na nila at pinayuhan na lamang ng Malacanang na sapat na yung 2021 na resulta. Hindi pa Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko
umuumang pa lamang siya na kandidato pa lamang siya noon. So, napakalaking problema nito. At mamaya, pagising po natin, mamaya umaga, nasisiguro ko kaliwat kanan na po ang mga magkukomento pagpipiestahan po itong balita na to. Halos nabura nito lahat yung mga pumanik sa entablado ng INC para magsalita. Lahat ay masisentro ngayon kay Senadora Amy Marcos at kanyang siniwala. Ikalawa, ang korupsyon na maaaring magpunta o kumatok sa pintuan ng Malacanang ay magkakaroon ng tibay. Hindi ba? Maraming anggulo ang papasok dito. Pero isa lamang ang sigurado. Sa mga oras na to, sa mga panahon na to, baka pati ang mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagkakaroon na ng pagdududa sa tamang pag-iisip o sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na rin ako magtataka sa mga susunod na araw. Marami na ang humilit sa pagbaba niya sa pwesto. So dito ko muna tatapusin ang video na to. At syempre, medyo kulang pa itong pagkukomento natin dahil kinakailangan naman na marinig natin ang panig sa bibig mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasagutan sa mga binitawang pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.